Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay may biglaan kaming bisita na dumating ng araw na yan. Ayan si Sosya na, ang isa sa mga social worker na dumadalaw dito sa bahay. Social worker siya sa pinakamalaking organisasyon na nagbibigay suporta sa pag-aalaga ng mga matatanda dito sa Israel. Na nag-aasikaso din ng pensyon ni Lola na napupunta naman sa akin bilang aking sahod. Pumupunta siya dito sa bahay para kamustahin at tingnan ang kalagayan ni Lola. Tinatanong nga din niya kung anong ganap namin noong Jewish New Year. Wala nga kaming ganap at ordinaryong araw lamang. Ganan nga ang buhay namin dito ng aking mga alaga, araw-araw ay nasa bahay lamang. Ayun nga si Nilo, siya tambay lamang sa salas pero kahit tatahimik yan ay nakikinig yan sa kwentuhan ni Lola at ng social worker. At kapag may tinatanong nga ang social worker kay Lola ay minsan ay siya ang sumasagot. Ayun nga't hindi na din nakatay si Nili at pumunta na din sa kwarto ni Lola. At siya na nga din ang sumagot sa tanong ng social worker kung kamusta na daw ako dito sa bahay. At ang sabi nga ni Nili ay nagluluto daw ako, naglilinis at pinapaliguan ko daw sila. Tinatanong nga din niya ako kung nakakuha na daw ako ng regalo galing sa agency nila. Nakapili na nga ako, ang kaso hindi pa naiibigay yung card na may laman na 200 shekel. O nasa 3,000 pesos din yon sa pera natin sa Pinas. 2 beses nga sa isang taon kung magbigay sila ng regalo o mata na ang tawag dito. Bukod sa gift card na may laman na 200 shekel, ay meron din silang iba't ibang klase na pwedeng pagpilian. Merong mga gamit sa pagluluto katulad ng kawali at kaserola. Merong maliit na speaker, kumot, hair dryer at plancha ng buhok. At taon-taon na iba't iba ang pwedeng pagpilian at ikaw na nga lamang ang pipili kung ano ang iyong gusto. Binigyan nga din kami ng bagong kalendaryo para sa 2025. Dito sa Israel, hindi lamang agency ang nagbibigay na regalo sa aming mga caregivers, kundi pati din mga amo. Yung mga amo na hindi kuripot. Pero sa tulad namin ng aking mga alaga na hindi naman kami nagse-celebrate ng kahit anong okasyon, ay di bokya kay Lola. Pero kapag birthday ko naman ay nagbibigay naman si Lola ng regalo at kadalasan ay pera. Mababait nga mga tao dito sa Israel kaya naman kahit may kaguluhan ay marami pa din nagnanais na makapagtrabaho dito sa Israel. Ang kaso'y bago pa lamang ang kaguluhan ay tumigil na ang POEA sa pagpapadala ng mga Pilipino caregivers dito sa Israel. At nang makalis nga ang social worker ay nasikaso naman ni Lola yung cheque na dadalhin ko sa namamahala din sa aming buong building. Bayad ata yan ni Lola para sa maintenance ng buong building at lahat sila na nakatira dito ay nagbabayad buwan-buwan. 300 shekel o nasa 4,500 sa pera natin ang binabayadan ni Lola buwan-buwan. Ay kung sa atin nga yan sa Pinas ay bayad na yan sa upa sa buong apartment. Ay di na ipang maintenance pa nga lamang. Pero si Lola naman ay hindi naman umuupa at sariling bahay nga ni Lola ang aming tinitirhan. 2 nga ang bahay ni Lola at yung una nilang bahay ay pinapaupahan na lamang ni Lola. Naghagda na nga lamang ako dahil sa baba lamang namin nakatira si Manong Yuda. At ayan nga si Manong Yuda ang namamahala ng buong building. 3 cheque nga ang binigay ko at bayad yan ni Lola na pang 3 buwan. Isa-isa niya nga munang tinitingnan dahil minsan ay mayroon sulat si Lola na hindi maayos at hindi tinatanggap ng bangko. Malabo kasi ang mata ni Lola kaya naman minsan ay hindi maayos ang kanyang pagkakasulat. At mayroon nga isang cheque na parang may burat, binalik nga sa akin at sabihin ko daw kay Lola na gumawa na lamang daw ng bago. At siya naman 2 cheque, gagawa na lamang daw niya ng resibo at isasabit sa aming pintuan. Madalas nga magbalik ng cheque si Manong Yuda kay Lola kapag hindi tinatanggap ng bangko. At siguradong maiiyamot na naman si Lola dahil kailangan niyang ulitin yung isang cheque. Charles! Alam mo, Kerto. Alak nilimata yung Yuda, bigla ng cheque. Ay nga't nagulat pa ako kay Aling Esther at pagpasok ko nga hindi ko napansin na nasa may tapat pala siya ng elevator. Tinanong nga din niya sa akin kung meron daw akong mga bote na naipon na. Mayroon na nga ulit akong naipon na isang plastic na malaki na lalagyan namin ng basura. At lagi ko nga ding nalilimutan na ibigay kay Aling Esther. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video at ibibigay ko muna ari kay Aling Esther. At shoutout time na! Shoutout po kay Angelica Mariano. Shoutout po kay Jaira Kabil Agaw ng Mindanao. Shoutout po kay Daria Colado ng Magalang, Pampanga. Shoutout po kay Carla Montano Rossini. Shoutout po kay Rosana Bordios. At shoutout po kay Ruel Tinidero ng Bulacan. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!